We are now on diary entry number 1036. I realize more and more how much every soul needs God's mercy throughout life, and particularly at the hour of death. This chaplet mitigates God's mercy, as He Himself told me. Lalo kong napagtanto kung gaano kailangan ng bawat kaluluwa ang awa ng Diyos sa buong buhay at lalo na sa oras ng kamatayan. Ang chaplet na ito ay nagpapagaan sa galit ng Diyos, gaya ng sinabi niya mismo sa akin. Every day, Faustina realized the extent of the power of praying the Divine Mercy Chaplet. So she herself had a lot of testimonies, pagpapatotoo sa kapangyarihan ng Divine Mercy Chaplet. The Lord Jesus gave the world a very powerful, simple formula in the form of a prayer. And that is the Divine Mercy Chaplet. Mayroong dalawang main prayer po ang Divine Mercy Chaplet. Una, yung Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins and those of the whole world. So yung unang prayer na yan, the primary prayer, it is referring to God the Father. So sa Kanya natin iniaalay, to God the Father, no? Sa Kanya natin iniaalay ang alin? Ang katawan at dugo. So when we talk about body and blood, these two refer to the physical aspect of Jesus na nagkatawang tao. He is God, diba? But God the Father sent His Son, only begotten Son, therefore a God, here on earth. Pinadala niya ang kanyang anak dito sa lupa. So, nagkatawang tao sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. That's why nasabi natin, ang mahal na Birheng Maria ay ang pintuan ng langit. Pinto ng langit. No? So, sa kanya kasi dumaan ang Diyos Anak. So, the chaplet first offers the body and blood, yung buong pagkatao ng Panginoong Hesus na naging tao. And then, ang sumunod na iniaalay natin ay kaluluwa at pagka-Diyos. So this one, yung soul and divinity, this now refers to the spiritual body, to the spiritual part or spiritual aspect of the Lord Jesus. Yun yung iniaalay sa Kanya. Iniaalay natin sa Panginoong Diyos. So parang ganito, imaginein mo meron kang anak. At yung anak mo, sabi mo, yung ibang tao, no? Iaalay sa'yo mismo yung sarili mong anak. So yung anak mo, yung buong pagkatao nito, at buong kaluluwa nito. Body, soul, and spirit. Buong buo. The triple aspect of a human being of a soul with a physical body. Napaka-makapangyarihan. Yung mismong Diyos anak yun the second person, yun mismo yung iniaalay natin. And the power of Jesus' blood, kita natin yung kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus. Kasi sa pamamagitan ng kanyang dugo, ito yung
idinilig, no, sa atin, sa mundo upang tayo maligtas. That's the power of Jesus' blood. Kasi nga, di ba, namatay siya, nagpakasakit siya, dumanak talaga ang kanyang sariling dugo. Yun yung pinakakabayaran sa lahat ng ating mga kasalanan. At dahil napagtagumpayan ng Panginoong Hesus yung aspetong pisikal, naialay niya yun at naialay natin. Mayroong tagumpay, nagtagumpay ang kaluluwa. So sa pagtatagumpay ng kaluluwa, ang naiaalay na natin ngayon at iniaalay natin ngayon, ay wala nang katawan eh. Matitira na lang yung kanyang spirito. So ito yung soul and divinity. Yung kaluluwa at pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Para saan uli yun? In atonement for our sins and those of the whole world. So when we pray the chaplet, we are not just praying for our own soul, but we pray for the entire world, sa lahat ng kaluluwa sa mundo, living souls, no? Buhay na kaluluwa, because we are referring here on earth. So yun muna ang ating ipinagdarasal, the soul and sa pamamagitan ng pag-aalay natin ng kaluluwa ng ating the physical and the spiritual aspect of our Lord Jesus Christ. Primary prayer, saan mo ba naririnig yun? Naririnig natin yan tuwing tayo ay dadalo ng banal na misa. Di po ba sa bahagi ng consecration, masdan nyo, pakinggan nyo kung ano sinasabi ng pare. Ang iniaalay sa misa, isang sakripisyo, no? Misa ay isang pag-aalay at isang sakripisyo. Ang iniaalay sa banal na misa ay gayon din, the body and blood, soul and divinity of Jesus. Di po ba? Maririnig niya yan pag itinaas ng pare ang ostya, no? Yung bread. Yun yung katawan. And then pag itinaas naman yung alak, sumisimbolo naman ito sa dugo. No? Sa pagtataas, sa elevation, doon pa lang yung pari mismo, siya mismo yung nag-o-offer ng body and blood. The soul and the divinity of Jesus, saan naman niya alay yun? Patuloy po yan doon sa bahagi ng consecration. When we pray the Divine Mercy Chaplet, we are actually like attending Mass. So in case you are not able to attend Mass every day, Sunday ka lang halimbawa nakaka-attend, you do the chaplet. At para kang nakadalo ng misa. Again, para, no? Like. Ibig sabihin, hindi natin ipinagpapalit ang misa for the chaplet. Parang sasabihin natin, mag-chaplet na lang ako, pwede naman pala eh. Hindi na umattend ng misa. Parang sinabi mo na, nagdadasal naman ako sa bahay kahit di na ako sa misimba. Hindi po. Mas mataas pa rin ang misa. So, remember that if you are not going to attend Mass for some reasons, no, ordinary day, you pray the chaplet. And we do that every morning. No? So, parang tayo ngayong umagang ito, parang sumisimba tayo because we have prayed the Divine Mercy Chaplet. Then the secondary prayer is alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Paulit-ulit yan, 10 times. Then babalik ka sa primary prayer, then balik ka sa secondary prayer, and we do that for 5 cycles. Alang-alang sa mga tiniis na hirap at kamatayan ni Jesus. Kaawaan mo po kami at ang buong sansingko. Because that was the very reason why God the Father sent His only begotten Son. For us, alang-alang sa mga tiniis na hirap ngayon ng Panginoong Hesus, kaawaan mo po kami. Bakit mo pa ipinadala ang anak mo si Jesus kung hindi mo kami kaawaan? O parang ganun. Dahil ipinadala ng Diyos ang mga kanyang anak sa lupa, nagsakripisyo ito, dumanak ang dugo, no? Nagpakasakit siya, namatay sa krus, at nabuhay na mag-uli, napagtagumpayan ngayon, ano? Kaya,
maawa ka po sa amin sa kabila ng galit mo. No? Kasi quote-unquote itong galit na to, hindi to ibig sabihin ng human anger, no, na very emotional. Wala namang emosyon ng Diyos. No? So, yung anger na ito ay hindi katulad ng ating anger, na very emotional and very subjective. This anger refers to the sins that we are committing every day, na nagpapahulubha sa kaniyang. I-imagine mo kung ikaw ang magulang, yung anak mo nahihirapan. Nagkagalit ka doon sa nagpapahirap sa anak mo. Hindi ganoon ang katumbas na, no? Parang binibigyan ko lang na maunawaan natin yung anger ng Diyos. No? Yung anak ko nagsasakripisyo para sa inyo and yet patuloy pa rin kayong nagkakasala. No? But hindi naman ganun naniningil ang Diyos. No? Pero this anger is more related to that dahil patuloy tayong nagkakasala. Yung kasalanan na ginagawa natin, nagkakaroon ito ng reaction. The law of physics. For every action, there is a corresponding reaction. So, yung ginawa nating kasalanan, tayo ang gumawa, hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. Tayo yung mismong nagparusa sa sarili natin. Kasi nga, that is the natural law. That is the divine law. Para magkaroon ng balanse ang mundo, kapag ang ibinalik mo sa mundo, binigay mo sa mundo, ay mabuti, mabuti ang babalik sa'yo. Kapag ang ibinigay mo sa mundo ay masama, yun din yung babalik sa'yo. That is the natural law, the order. No, yan ay yung pinaka-order, universal order. So kung walang ganun, patungo tayo sa distraction, no? Kasi hindi magkakaroon ng balanse. So God's anger is something like that, no? Yung parang ginawa natin ng hindi mabuti, babalik sa atin yon. Hindi dahil sa galit ang Diyos sa atin, kundi dahil yan ay kailangan ng balansehin. No? Parang nangutang ka, kailangan mong magbayad. So debit credit, no? May kinuha ka dito sa bahaging ito. Ito naman ay madadagdag sa isang account. No? Debit, credit, balanse. So, para magkaroon ng balanse, dahil sa tindi ng ating kasalanan. No? Hindi kasi sa good things eh. Kasi mas marami yung kasalanan natin kaysa sa mabubuti eh. Mas matindi yung kadiliman kaysa sa liwanag na ginagawa natin. So, para magkaroon niya ng balanse, dahil sa ginawa nating mali, ibinigay na yung Divine Mercy Chaplet to mitigate, no? Para pagaanin yung God's anger. But again, this God's anger is the repercussion ng bawat maling ginagawa natin. Na tayo yung gumawa, hindi ang Diyos, no? That is why nagkakaroon ng suffering. Lahat ng ating kasalanan, lahat ng sakit natin dahil sa ating kasalanan. Kasi lahat ng kasalanan natin ginawa, may corresponding, may katapat siya, may corresponding consequence. At yung consequence na yun, para mawala yun, maging balance na, we need to pray the Divine Mercy Chaplet. So imagine if you are praying the Divine Mercy Chaplet every day. You start the day with Divine Mercy Chaplet. And then you would end, maganda, no? In-end mo pa rin sa chaplet. Pero kahit you start the day, kahit yung umpisa lang, once a day lang. So imagine nyo na yung ginawa mong prayer, because you are also praying not just for yourself, but you pray for other people, you pray for the entire world. Imagine the light you are emitting. Imagine how this chaplet is mitigating that negativities, the consequences of our sins na may mitigate yun. Kumbaga sa hukom, no? Yung judge, eto ibinibigay ngayon yung hatol sa'yo. Nagkakaroon ng mitigating factor dahil nagdasal ka ng chaplet. Gumagaan yung sentensya mo. At habang patuloy mong ginagawa ito, yung sentensya mo
Pagaan ng pagaan hanggang bibigyan ka na ng kalayaan mo. Bayad ka na. Papalayain ka na sa pagkakabilanggo mo. So that is the power, one of the biggest powers of the Praying the Divine Mercy Chaplet.